Malayo pa yung matahakin nyo. Sa dami ng charity vlogger, kung yun talaga yung papasukin nyo na ano, malayo. Kapag marami pang kakain nyo, kailangan nyo lang ituloy. Kasi ano yan eh, kanya-kanyang shine. Kung nag-trending ka, magsha-shine ka. Napakabilis na sumikat mo yun. Ako kasi nung nag-focus ako kay YouTube, hindi kay Facebook. Kasi si Facebook, pwede kang iwanan ng mga nanonood sa'yo. Kasi marami competition. Sa YouTube, hindi ka iiwanan ng subscriber mo kasi naka-subscribe sila. So, kay Facebook kasi, nagpo-browse ang tao. Diba, pag nanood ka, pag may nakita kang nakakatawa, ay, ito maganda po. Yun na. Hanggang sa gano'n ang gano'n yung viewers, hindi ka na niya pinanood. Samantalang kay YouTube, pag nakita niya ka na ng judgean ka, panonoorin ka niya. Kasi iba talaga yung thinking ng tao kahit sa kanya. Kaya, okay naman din magsikat sa Facebook. Kasi si Facebook, buong ano yan, nasa. Kahit 10 piso nang naload, piso wifi, makakapansin. Kaya YouTube, kailangan malaking data nakakain. Pero, iba yung ano, kumbaga standard. Gusto nyo pang mag-vlog talaga. Ang vlogging kasi ano siya, sobrang advanced, digital tayo ngayon. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang vlogging. Ang YouTube, sa 20 years pa rin siya. So, nandiyan pa rin. Pero yun lang, ng 2000, hindi pa siya ganun kaano. Pero nandiyan na si YouTube. Nag-boom lang si YouTube 2012. So, mga nauna pa mga vlogger. No? Pero nitong pandemic, dumami yung vlogger. Ako nga, pang ilan pa ako sa Pilipinas. Sa buong mundo, pang 1,000 ako. Kita mo naman din. Inalapak mo sa Earth. Na nagtitrend dito sa Pilipinas, sabi dito, pang 75 ako. Kadami pa naman. Diba? Tapos, worldwide, oh, pang 11,000. Sa dami pa naman yun, di ba? Sa dami vlogger. Sa Pilipinas, pang ilan lang. Pero once na mapabilang ka dyan, iba yun. Diba? Kahit paano mayroon kang motivation na nakukuha kapag napapasama sa pero halimbawa si ikaw, napasama ka sa top 100 vloggers in the Philippines. O, di pasok ka. Ibig sabihin, nag-work ang iyong paghihirap. Pag hindi ka napapasama din, ibig sabihin mo, hindi ka consistent. Sabi nila, hindi ka magaling. Tignan niyo si Tony Gonzaga. Si Alex Gonzaga. Diba? Ilang hours lang, pero kasi siya alaga ni YouTube. Sir JB. Ay, Sir JB? Facebook sila mga Alaga sila ni YouTube. Hindi sila nawawala. Kahit isang linggo yan bago mag-upload o twice a month. Million pa lang. Kasi alaga sila ni YouTube. Alaga sila nare-record. Pag yumaman ka, anong gagawin?
Paano? Ikaw, so, pag yumama ka, anong gagawin? Hindi pa rin siya. Ikaw po yun. I-share ko kahit konti yung Ako pag yumaman ako, wala akong bago eh. Mayaman ako eh. Hindi, joke yun. Pag yumaman kayo, wala kang 50. Yung sa'yo, yung sa'yo. Ito yung tutulong. Mapa-cash, mapa-goods. Kasi hindi ka mo. Sumindo ka ng milyon. Iba yung pakiramdam, di ba? Sisilaw ka ngayon. Magkakad ka ng sulat. Kaya lang, hindi mo naman sinasadya na sinundo ka ng gano'n. Yes, nung talaga nung nasa Davao, sunod ako ng milyon, anong gagawin ko sa pera na to? Pinipti ko, tulong natin yung kalahati. Saan? Pinagkatian natin. Deep. Anong pakiramdam? Nagkapera kayo ng din. Sinishare. Masaya. Pagkatapos masaya, anong nararamdaman? Pag nyo sa bahay, ano yung pakiramdam? Masaya kasi, matulog sa pamilya. Tapos, isipin mo paano yung nakakapagpasaya sa'yo. Malalaman mo, pag pera ang nakakapagpasaya sa'yo, mali. Kasi ang nakakapagpasaya sa'yo pala ay pera. Hindi yung ginagawa. Kasi pag ang pera ang nagpasaya sa'yo, wala kang na ibang gagawin. Hindi ka na masaya nakasama ang pamilya mo. Masaya ka na nakasama ang ibang tao sa paglalakmatsa. Sa pagkagala kasi may pera ka. Mas mahal mo na yung gadget kaysa sa kapatid mo. Yun na gagawin. Mas mahal mo na yung sasakyan kaysa sarili mo minsan. Kung may sakit ka na, hindi mo pa nagpapagamot. Dahil mo pa yung sasakyan. Kaya meron siyang disadvantage, siya ka-advantage ang mayaman. Kaya mas gugustuhin ko pa rin yung simpleng buhay. Kaya si Sergio, yayaman yan ko. Basta maniwala ka na sa Diyos. Tsaka sa pagsisip. Diba, sige, Terso, siya ang masenso sa ganitong buhay. May meron siya nakalaan para sa kanya. May ibang ibigay. Bawa yung anak mo. Yun yung magpapayaman. Bawa naman ikaw. Kaya ka ng taya sa loto, hindi ka naman tumatama. Ibig sabihin nun, addiction. Ano mo masusugal. Pero ang kinikita mo, pinantaya mo kasi nagbabaka sa tayo. Kung ginamit mo sa ibang bagay, pass tayo na. Bawa, ibisyo naman kayo. Sorry, nag-yosi ka, diba? Oh, ikaw nag-yosi? Twitter ko. Very good. Oh, yung pera mo, dito mo siya inilalaan. Okay? Bumibili ka ng sakit. Binibili mo yung sakit. Gumagastos ka ng sobra-sobra sa sakit. Hindi mo pa siya ginagamot, binibili mo na. Kasi yung paninigarilyo nag-ingkos ng sakit. So bakit ko sinabing binibili mo yung sakit? Kasi bili ka ng bili ng sigarilyo, nadagdagan mo yung pumapasok na masamang dulot sa katawan. So pag wala ka na, nagkasakit ka, wala kang ipagpagamot kasi gusto na yung pera mo pa. Kung kaya mo iwasan yung paninigarilyo, ngayon pala, iwasan mo na. Kapag hindi mo siya iniwasan, gusto mo yung mategi ng bawa. 50, 55, na. So sabi mo yung retirement ko, gusto kong ma-enjoy. Ano ma-enjoy? Wala na. Kasi pagdating mo ng 60, eto na, naglalaba sa mesa. So yung ipon ko para dito, wala. Kasi
pinambili ko ng Yossi. Sa halip na yung 60 ko, malakas pa sana ako. Nag-enjoy ako, nagpa-travel ako. Enjoy life kasi 10 taon na lang. Diba? Kaya naman sabi ni Tita sa habang pinikita ka nga mag-ipon ka. Kasi hindi lang sa pagkakataon na kasama tayo. May mataba ka. Pero yung pag-yosi kasi, hindi naman talaga bigla yan. Unti yan. Hanggang sa masanayan. Mawala. Kasi kung bibiglayin mo, manghihina ka eh. Hindi lang yung katawan mo yung pagka na sa trabaho mo, tapos sinusunod mo ba yung kinikita mo? Kaya ba? Kaya ba? Hindi. Sana. Kaya Kasi mo yan. nararamdaman ko ng iba. Ano, yung dito madalas kami ka, manghina, natutulog ka. Bitin ako sa tulog. Lagi, Kunti na lang. 3, 2 oras. Pero ito nahirapan ako. Ano yung kasi ba mga inside your heart attack yung mangyayari sa'yo. Diba? Kaya hindi man heart attack, stroke ka, sino yung tutulong sa'yo? Sarili. Gusto mo yung naglalakad ka dyan, tinitingnan ka ng tao na tapos na-realize mo na tama sila. Pero yun na yung lahat kasi nagkagano. Hindi mo na mahabol yung gusto mong gawin. Ako, marami rin ako experience sa buhay na dami ko rin struggle bago ako naging ganun. Minsan ako question ko ang Diyos, bakit lagi na lang hirap? Lagi na lang ganito nangyayari sa akin? Bakit paikot-ikot yung cycle ng buhay? Hindi ko nagtatrabaho naman ako pero bakit kulang? Bakit ganito? Di ba pagkakataon na pupunta rin ako sa paano ko mabilis kumita ng pera. Gano'n. Darating din sa punto ng buhay na parang kapagod. Parang wala ka na silbi. Darating sa buhay mo. Lalo kapag nag-iisa ka, yung iniisip ko sa sarili mo, wala akong kampi. Pag may kailangan ako, nagtutulong sa akin. Tapos, pag humingi ka naman ng tulong sa ibang tao, dadaktakan ka. Di ba iba yung pakiramdam? Sakit. Yung kaya mo iangat ang sarili ko, iangat mo. Ako nga, nagtatrabaho ako noon. Nagsisinungaling ako sa mga katrabaho ko pag wala akong pera, wala akong pagkain. May trabaho ako. Pero bakit wala akong pera? Kasi kulang. Padala sa pamilya, bayad sa bahay. Pagod na ako, sabi ko. Pag niyayaya ako ng mga katrabaho ko, break time na. Iba ko lang ng kanin, nakalagay sa plastic. Sabihin ko lang, ay hindi ko kakain kasi nandiyan yung coordinator ko sa labas, inaantay ako, lilibre daw ako. Pero lalabas ako, pasok ako sa loob ng CR ng mall, andun yung kanin ko sa bag, pinipiga ko yung kinakain ko na lalagyan. Sa iyo kung makita nila wala akong baon. Isip ko na kahiya, lagi nila akong kanin lang ang tanong. Hindi naman ako makautang sa kantin kasi nakakaya dahil nakapila sa likod, maririnig na uutang ka. Yung susweldo ka, pero pambayad utang lang. Dadaan lang sa panel. Wala na. Ano hirap ng pera? Saan ba dinadala yung sahod ko? Hindi umaangat yun. Hindi nga nila alam. Napupunta sa pamilya. Tagal ko nagtrabaho. years. Nagtrabaho na. Naging boy ako sa Divisoria. At the age of 17, nagkakargador na ako. Nagtrabaho as a boy. Tagaligo ng malaking aso. Tagapakain ng mga manok sa farm. Tutulog ako sa bodega. Bodega talaga. Alam mo, ang haba ko yung
Hindi ko alam kung paano ko pala pinaghigaan ng namatay doon sa farm. Ginawa ko siyang higaan. So, para lang mas matulugan ako. Tapos tatawagin lang ako na nakatulong ng amo ko pag kakain na isang bakal na kanin. Kulang pa sa akin yun. So, ang ginagawa ko, lumalabas ako. Nakain ako sa labas, 20. Yung 20, napakahalaga na sa akin. Talagang nagsisave ng 100 pesos para yung isang linggo ko. Survive ko sa kasi nga hindi ako nakakain ng tama. Sir, O sige, magkakape kami lahat. Thank you, ah. Kaya yung mga ito, sa makatapos ito, yayaman ito. Oh. Sundin nyo lang yung yung magandang ba, pagtutunguhan. Ang buhay parang gano'n umiikot. Tapos sa cert yun, di ba? Mag-graduate ka rin, ah. Cert, ikaw, nakagraduate ka rin. Wait, hindi pa tapos. Patatapos nito yun. Bakit? Hindi kasi yung mga sinabi ko na kasi parang sa kanya, nakikita ng tao, may almost how many years mo nang tuturo, parang wala pa rin, hindi mga Okay lang. napupunta ka sa mga pamangkin. Because you have your obligation. Pero yung, ganito yun ha, magtira ka rin para sa sarili mo. Hindi, the obligation natin ng parents natin. Pero hindi mo na obligasyon yung kapatid mo. Lalo na kung may pamilya sila. Pwede kang tumulong sa abot ng mga kaya mo. Pero hindi mo pwedeng saluhin lahat ng problema nila. Kasi ikaw yung mawawalan. Kapag matutuyo ka, maubos ka. Kaya pagtandaan mo, dapat save ka. Kasi pagtandaan mo, hindi mo pwedeng iasa yung buhay mo sa pamangkin mo. Hindi lahat ng pamangkin kaya kang alagaan pagtanda. Hindi lahat ng pamangkin kapag tumanda, pinag-aral mo, babalik ka. Unless kung talagang family-oriented. Kaya searching mo ito. Mag-earn ka rin para sa ito. Ay, ito na lang ako. Hindi ako na. kayo dito na lang po. Tapos kayo, Ilang taong ka na third year? 15 na ako. 15. okay lang ba? Tapusin. Kayo, wag kayo, wag kayo naman. Ang Ano gusto consistent. mo?